ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa panahon ngayon, mahirap nang makahanap ng isang lalaking paninindigan ka. Malimit na lang tayong makakita ng mga kalalakihang kayang harapin ang pagkakamaling nagawa nila. Katulad ng kwento natin ngayong araw, mas pinili ng kabarangay letter sender nating si Dex na ayusin ang kamaliang nagawa niya kesa ipursige ang nilalaman ng kanyang puso. Tama bang ginawa niyang desisyon o pagsisisihan niya ito sa huli? Yan ang mapapakinggan natin ngayong araw dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Dex, isang binatang naging ama sa hindi inaasahang pagkakataon. 31 years old na ako noong dapat ay ikakasal na ako sa dati kong girlfriend na si Kate. Sa kasamaang palad ay isang babae ang nabuntis ko na tawagin na lang natin sa pangalang Queen. Ang pagkakamaling yon ang naging dahilan kung bakit nawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko at nasira ang mga plano ko sa hinaharap. Aaminin ko na nagkaroon ako ng galit kay Queen noon. Siya ang sinisisi ko kung bakit nasira ang relasyon namin ng ex-girlfriend ko. Pilit ko siyang inalis sa buhay ko. Sa puntong hindi na nito nakayanan ng pressure mula sa akin at pati na rin sa pamilya niya. Naiwan siyang mag-isa. Walang kakampi at walang karamay maliban na lamang sa batang dinadala niya. Hanggang sa naisipan nitong tapusin na lamang ang lahat at ipalaglag ang bata. Nung nalaman ko ang plano niyang yon ay agad kong binawi ang mga sinabi ko sa kanya at nangakong pakakasalan ko siya. At paninindigan ko ang magiging anak namin. Doon nagsimula ang stage 3 ng buhay ko bilang isang asawa. Dahil pinalayas siya ng sarili niyang pamilya, inimbitahan ko si Queen sa apartment ko para sa akin muna siya tumira. Pinanindigan ko ang pangako ko sa kanyang kasal, Papa Dudut. Nang mga panahong yon ay parang wala na akong pakialam kung ano man ang mangyari sa buhay ko. Ang mahalaga na lang para sa akin ay may panganak ni Queen ang bata ng maayos. Kaya kahit na hindi ko siya mahal ay nagpakasal kaming dalawa. Muli siyang tinanggap ng kanyang pamilya pero para sa akin kahit na anong pagpupumilit ko ay nahirapan pa rin akong tanggapin at patawarin si Queen noon, Papa Dudut. Dex, nandiyan ka na pala. Nagluto ako ng hapunan. Halika na, kumain na tayo. Kumain na ako sa labas. Hindi ba dapat nagpapahinga ka na ngayon? Anong oras na Inaantay kasi kita. Naisip ko na maganda sana kung sabay tayong kumain ng hapunan. Okay ka lang? Alam mong buntis ka tapos nagpapalipas ka ng gutom? Anong oras na Mag-aalas 10 na. Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Tingin mo sa akin, bata. Kaya ko na sarili ko. Di na kita kailangan para mag-alala para sa akin. Pasensya ka na. Lagi na lang pasensya. Kala mo naman may magbabago kapag nagpasensya yung tao. Gamitin mo naman kasi utak mo kung minsan. Gusto ko lang naman makasabay kang kumain eh. Kailan pa tayo nagkasabay kumain? Alam kong hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin. Tanggap ko yon. Pero kahit konting konsiderasyon naman. Kilalanin mo man lang sana ako bilang asawa mo. Bigyan mo naman ako ng chance para pagsilbihan kita. Queen, ipapaalala ko lang sa'yo Hindi ako nagpakasal sa'yo dahil gusto kita. Nagpakasal ako sa'yo dahil sa batang nasa sinapupunan mo. Hindi ako nandito para makipaglaro sa'yo ng mahal-mahalan kasi hindi naman kita mahal. Nandito ako bilang ama ng magiging anak ko. Huwag ka sanang malito ron.
Ano bang dapat kong gawin para mabawasan yung galit na nararamdaman mo sa akin? Wala. Wala kang kailangang gawin. Paanong wala? Huwag ka na mag-effort pa. Kasi hindi na kita mapapatawad kahit magpasirko-sirko ka pa dyan. Ganto na lang ba tayo hanggang sa tumanda tayo? Hanggang sa mga anak ako? Hanggang sa lumaki yung anak natin, ganito na lang tayo? Magkaaway? Ano bang inaasahan mo? Maging sweet ako sa'yo? Hindi. Huwag kang maging sweet sa akin pero kahit man lang sana ituring mo ako bilang tao. Tao ako, Dex. Marunong akong masaktan. May emosyon din ako. Siguro sa tingin mo sobrang kapal na nitong pagmumukha ko na para bang wala na sa akin kahit pagsalitaan mo ako ng masasama. Pero sa totoo lang, durog na tong puso ko. Tuwing tinitignan mo ako na parang nandidiri ka, kapag nilalayuan mo ako tuwing lumalapit ako sa'yo, tuwing sinusubukan kitang kausapin tapos hindi mo ako pinapansin, ang sakit nun, Dex! Ikaw lang bang nasasaktan sa ating dalawa? Gusto mong malaman kung anong pumapasok sa isip ko tuwing nakikita kita? Tuwing gumigising ako sa umaga at nakikita ko yung mukha mo? Sobrang bigat ng dibdib ko dahil imbis na si Kate ang araw-araw na nakikita ko, ikaw! Sa halip na si Kate ang kasalo ko habang kumakain, ngayon dapat gusto mo saluhan kita. Si Kate sanang kasama ko ngayon pero ikaw yung nandito. Hindi ganun kadali ang magpatawad. Hindi rin ganun kadali ang makalimot. Mahal ko si Kate. Siya lang ang babaeng minamahal ko at nawala siya dahil sa'yo. Naiintindihan mo ba yun? Kaya huwag kang umasa na magugustuhan kita. Nandito lang tayo dahil sa anak natin. Yun lang yun. Huwag mong isipin na ikaw lang yung nasasaktan. Dahil kahit ako, ayoko rin sa sitwasyong kinatatayuan ko ngayon. Kaya kung ako sa'yo, kumain ka na para makapagpahinga ka na. Masama sa buntis na nagpupuyat. Papa Dudut, hindi ako proud sa mga ginawa ko kay Queen noon. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng yon ngayon. Pero noong mga panahong yon kasi sobrang broken hearted pa ako dahil sa paghihiwalay namin ng ex ko. Nakahanda na ako noong pakasalan siya na plano ko na noon kung papaano ang magiging future naming dalawa. Masaya na ako noon pero dahil nga sa nangyari ay biglang gumuho ang mundo ko. Naghanap ako ng masisisi at sa halip na sisihin ko ang sarili ko ay kay Queen napunta ang lahat ng galit ko. Kahit nakatira na kami sa isang bubong ay iwas na iwas ako sa asawa ko noon. Sa katunayan nga ay hindi pa asawa ang turing ko sa kanya kahit na pareho na kaming sumumpa sa harapan ng altar. Para bang isinusuka ng puso't isipan ko ang pagkatao ni Queen. Ganon kalala ang nararamdaman kong galit sa kanya noon. Ang gulo at kahit ako ay gulong-gulo. Kasi kumaripas ako papunta sa kanya para sumaklono noong nalaman ko na ipapalaglag niya yung bata. Napa-oo ako sa lahat ng mga kondisyon para lang kalimutan niya yung plano niyang pagpapalaglag. Hindi ko alam kung masyado ba akong nagpakabayani o kung ano ba. Natangahan ako sa sarili ko. Sana'y kinumbinsi ko na lamang si Queen na susustentuhan ko na lamang silang mag-ina. Pero wala sumang-ayon ako na magpakasal sa kanya. Para akong nabudol na hindi ko maintindihan. Tapos ang ending ay sukang-suka ako sa kinahinatnan. Sa kabilang banda kahit na ganoon ang tumatakbo sa isipan ko noon ay ginawa ko ang best ko para gampanan ang trabaho ko bilang ama sa anak namin. Tuwing kailangan ni Queen ang tulong ko ay inaalalayan ko siya lalo na sa mga bagay na hirap siyang gawin. Noong kabuwanan na niya ay naging hands-on ako sa kanya. Kahit na hindi kami masyadong nag-uusap ay pareho lang ang nasa isip naming dalawa noon. Walang iba kundi ang masiguradong nasa maayos na lagay ang ipinagbubuntis nitong bata. Hanggang sa dumating na nga ang pinakahihintay naming araw, Papa Dudut. Isinilang ni Queen ang isang malusog na sanggol. Ang panganay kong anak na si Joseph. Tulog na ba si baby? Oo, tulog na. Gusto mo ba siyang makita? Pwede ba? Oo, halika. Pumasok ka. Gusto mo siyang buhatin? Wag na. Baka magising na naman. Okay na ako na makita ko siyang mahimbing na natutulog. Ang cute niya, no? Oo nga Sobrang liit niya. Pero 3.3 kilos na yan. Mabigat na kung tutuusin. Totoo ba?
Oo. Sa tingin mo, sinong kamukha? Hindi ko pa alam eh. Hindi ko pa makita. Masyado pa sigurong maaga para makita features niya. Tingin ko, ikaw yung kamukha. Parang hindi naman. Sabi nila, yung mga panganay, sila yung nakakakuha ng mukha ng tatay nila. Ganon ba yon? Oo, sabi ganun daw yun eh. Nga pala, ilalakad ko na yung birth certificate niya mamaya. Anong final decision sa pangalan niya? Joseph yung isinulat kong pangalan niya sa ospital eh. Pero ikaw kung gusto mong palitan yung pangalan. Okay na yung Joseph pero pwede bang dagdagan yung pangalan niya? Ano bang gusto mong idagdag? Gusto ko sana ng Aaron. Aaron Joseph. Maganda naman pakinggan. Sige, gawin na lang nating dalawa yung pangalan niya. Okay lang sa'yo? Oo naman. O siya, sige. Maiwan na kita. May gusto ka bang ipabiling pagkain sa labas? Kahit ano na lang, ikaw na bahala. O sige, mauna na ako. Dex, sandali lang. Ano? Salamat. Salamat saan? Sa mga ginagawa mo ngayon. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Ngayon lang to dahil katatapos mo lang manganak. Hindi mo pa kaya sarili mo kaya ako munang titingin sa'yo. Huwag mong bigyan ng mali siya to. Salamat pa rin. Klaruhin lang natin to ha. Walang pagbabagong mangyayari sa pagdating ng anak natin. Ang anak lang natin ang kargo ko. Kapag kaya mo ng sarili mo, babalik din tayo sa dati. Ayaw mo ba talaga akong bigyan ng pagkakataon? Ang pangit namang makalakihan ng anak natin na hindi tayo magkasundo. Tsaka na natin problemahin yan kapag nagkaisip na yung bata. Sa ngayon huwag ka na munang umasa. Sige, pasensya ka na ha. Aalis na ako. Mag-iingat ka. Akala ko noon kapag nanganak na si Queen ay magbabago na rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero hindi ko alam kung bakit nanatili pa rin sa puso ko ang sama ng loob ko. Marahil ng mga panahong yon ay hindi pa totally nakaka-recover ang puso ko sa pagkawala ng ex ko sa akin. Gusto ko noon na pagsisihan ni Queen ang nangyari kahit na ang totoo ay may mali rin naman ako. Sa katunayan nga ay kayang-kaya ko nang maghanap ng ibang babae noon. Pumasok talaga sa isipan ko ang magloko para lang maipamukha kay Queen na hindi ako magkakagusto sa kanya. Pero hindi ko yun ginawa dahil naisip ko ang anak namin. Hindi ko sila kayang talikuran dahil ayaw ko ring mawala sa akin ang anak ko. Ang ginawa ko na lamang ay pinilit kong makisama kay Queen para sa anak namin. Sa mga unang buwan simula nang isilang ni Queen ang anak namin ay naging civil kami sa isa't isa. Inati namin ang oras namin para maalagaan at mabantayan ang anak namin. Mahirap maging first time dad. Dahil first time naming pareho ni Queen ang mag-alaga ng bata ay hindi namin alam ang ginagawa namin noon. Mabuti na lamang at may internet na lagi naming takbuhan tuwing hindi namin alam ang ginagawa namin. Sa pagdaan nga ng mga buwan, hindi ko namamalaya na unti-unti na pala kaming nakakabuo ng koneksyon ni Queen. Papadudot natutunan naming maging team para lamang maalagaan si Joseph. Papadudot nagkatagpo kami ni Queen sa isang gabing katuwaan lang. Nagsama kami dahil sa isang pagkakamali na nabuo ng gabing yon. Kinamuhian ko siya pero sa huli ay siya pa rin ang pinakasalan ko. Pilit ko siyang inalis sa buhay ko pero nanatili siya sa mundo ko. Ang lahat ng yon ay dahil sa anak naming si Joseph. Estranghero man ang turingan namin sa isa't isa ay hindi ko inaakala na kalaunan ay magiging magaan din pala ang loob ko para sa kanya. Halos mag-iisang taon na kaming kasal noon ni Queen. Ganon na rin katagal ang pagsasama namin sa iisang bahay. Pero na-realize ko na kahit matagal na kaming nagsasama ay wala pa akong masyadong alam tungkol sa asawa ko. At ganon din na wala siyang alam sa background ko. Ang tanging impormasyon na alam ko lang kay Queen ng mga panahon na yon ay mula ito sa relihiyosong pamilya. Pastor ang tatay niya at church worker naman ang nanay niya. Dalawa lang silang anak, bunso siya at lalaki ang panganay na kapatid niya. Hanggang doon lang ang nalalaman ko tungkol kay Queen Papadudot. Kung ano man ang hilig niya, kung ano ang paborito niyang pagkain, paboritong pelikula, kung saan siya mahilig o ano mga bagay na pinakaayaw niya ay hindi ko na alam ang sagot doon. Pati nga kung ano ang pinaglilihian ni Queen
Noong buntis siya ay hindi ko alam dahil sa pag-iwas ko sa kanya noon. Pero isang gabi, hirap naming patulugin si Baby Joseph noon at magdamag kaming gising ni Queen dahil salitang kami sa paghele sa anak namin na maya't maya ang pag-iyak. Noon ay nagkaroon kaming dalawa ni Queen ng chance para magkwentuhan at kilalanin ang isa't isa. Tulog na ba si baby? Oo, kakatulog lang. Naririnig ko kasi sa kabilang kwarto. Kanina pa siya iyak ng iyak. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Ayaw naman niyang dumete. Hindi kaya may nararamdaman siyang sakit? Yun nga rin ang naisip ko eh. Kaso paano natin malalaman kung may sakit siya? Hindi naman siya mainit eh. Kung gusto mo, ako na lang muna magbantay sa kanya para makapagpahinga ka. Wala naman akong pasok bukas eh. Salita na lang tayo kung gusto mo. Ikaw ngayon tapos ako nang bahala sa kanya bukas. O sige, dadalhin ko na lang siya sa kabilang kwarto. Sandali, ililipat mo siya? E paano kung magutom yung bata? Hindi ko siya mapapadede. O sige, dito na lang ako. May upuan naman eh. Pwede ka namang tumabi sa akin dito sa kama kung gusto mo. Malawak naman to. Wag na, dito na lang ako sa upuan. Takot na takot ka namang tumabi sa akin? Hindi naman ako nangangain. Hindi naman sa ganon. Hindi ka ba komportable na makatabi ako? Matagal na tayong magkasama. Ngayon lang ako nakakita ng mag-asawa na magkaibang tinutulugang kwarto. Iba naman kasi tong sitwasyon natin. O sige, ikaw ang bahala. Kung gusto mong maupo dyan, desisyon mo. Basta kapag nangalay ka, tabi ka na lang dito sa akin. Maglalaan ako ng pwesto para sa'yo. O sige. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Ngayon ko lang napansin na may tattoo ka pala sa tagiliran. Ngayon lang kita nakitang nagsando eh. Ito ba? Matagal na to. Ano namang ibig sabihin yan? Ibon yan, tama ba? Oo, 5 ibon. Pinatattoo ko to nung sa wakas. Nakabukod na ako sa pamilya ko. Ah, parang ibon na nakawala sa hawla? Oo, ganun na nga. Ikaw, may tattoo ka rin ba? Ako? Kapag ako nagpatato, baka hindi na ako sikatan ng araw kapag nalaman ng tatay ko. Oo nga pala, conservative pala pamilya mo. Pero gusto mo bang magpatattoo balang araw? Pwede rin naman. Ano namang ipapatattoo mo kung sakali? Gusto ko ng bulaklak. Tulips. 3 tulips dito sa pulso ko. Yung maliit lang. Bakit naman tulip? Unconditional love kasi yung meaning ng bulaklak na yon. 3 para isa sa akin, isa sa asawa ko, tapos isa sa anak ko. Bakit di mo gawin? Matanda ka naman eh para magdesisyon para sa sarili mo. Saka na kapag may meaning na talaga yung bagay na yon para sa akin. Sa ngayon kasi, hindi ko pa masabi na nakakatanggap ako ng unconditional love eh. Hindi ko pa rin magawang mahalin sarili ko ngayon. Hindi rin naman ako mahal ng asawa ko. Ganon din yung anak natin na masyado pang bata para makaramdam ng ganong bagay. Kung ramdam ko na yon, siguro baka magpatato na rin ako. Nakakatawa lang no? Tagal na nating magkasama, pero ngayon ko lang nalaman na may tattoo ka pala. Dami pa talaga nating di alam sa isa't isa. Ano bang gusto mong malaman tungkol sa akin? Kahit ano. Kung ano yung mga bagay na gusto mong ipaalam. Hindi ako mahilig sa maanghang. Talaga? Oo. Ayoko rin sa sinigang, masyadong maasim. Pero ang paborito kong ulam, adobo, yung pork. Dapat tuyo at wala masyadong sarsa. Yung nagmamantika. Paminsan-minsan nagkikrave din ako ng kare-kare. Comfort food ko naman, fries tsaka pizza. Hindi ako mahilig manood ng pelikula kasi maikli lang attention span ko. Ano pa ba? Mahilig ako sa basketball pero archery yung sport na gusto ko talagang matutunan. Nga pala, hindi rin ako mahilig sa nyog. Kahit anong klase pa yan basta may nyog, ayoko. Kaya naman pala hindi mo ginalaw yung tinabi kong Bicol Express nun sa'yo. Kasi bukod sa maanghang, may coconut milk din yun. Oo, hindi ko kayang kumain ng Bicol Express. Ikaw, anong mga bagay na gusto mong ipaalam sa akin? Naku, aabutin tayo ng umaga niyan. San ba ako magsisimula? Pagdating sa ulam, marami akong paborito. Pero ang the best sa akin, yung...
Kung tutuusin ay may tinatagong ganda naman talaga si Queen. Kapag pinagmasdan mo siya ng matagal ay unti-unting lumalabas ang morena beauty nito. May katangusan ang ilong niya, manipis ang labi at bilugan ang mga mata. Payat siya at mas maliit siya ng 3 pulgada kesa sa akin. Matapos niyang manganak ay akalain mong hindi siya nagbuntis dahil bumalik kaagad ang katawan nito sa dati niyang hubog. Papadudot habang binabalikan ko ngayon ang mga bagay na ginawa ko dati kay Queen ay nahihiya ako sa sarili ko. Ikinakahiya ko na ganoon ang inugali ko sa kanya. Para akong hindi lalaki sa naging trato ko sa kanya dahil nawala ang paggalang at pagiging gentleman ko dahil nabulag ako sa galit. Nawala sa isipan ko na masyado pang bata noon si Queen at hindi pa niya alam kung ano ang dapat na gawin bilang isang ina. Hindi pumasok sa isipan ko na dahil sa nangyari ay marami rin siyang pangarap sa buhay na baka hindi na rin niya natupad dahil sa pagkakaroon namin ng anak. Sa mga sumunod pang taon ng pagsasama namin ay unti-unti ko nakita ang mga magagandang katangian ni Queen. Kasabay ng pagkalimot ko sa pagkawala ng ex-girlfriend ko ay dahan-dahang bumukas ang puso ko para kay Queen. Naging malapit kami sa isa't isa dahil sa anak namin at hindi naglaon ay sinubukan ko ring tanggapin si Queen sa buhay ko. Oh, nandito ka na? Ang aga mo yatang umuwi. Akala ko ba may company dinner kayo? Tapos na, maaga ako nagpaalam. Ganun ba? Kala ko gagabihin ka eh. Di ba may mga inuman pa yan after ng ganung dinner nyo? Meron pero hindi na ako sumama. Bakit naman? Sayang. Ngayon ka na nga lang makakalabas. Nagpabili ka ng gamot eh. Naisip ko na baka kailangan mo na yung gamot kaya umuwi na lang ako ng maaga. Okay ka lang ba? May dinaramdam ka ba? Medyo nilalagnat ako ngayon. Parang tatrangkasuhin yata ako eh. Eto yung gamot. Unahan mo na para di lumala yung lagay mo. Salamat. Pasensya ka na ha, naabala pa kita. Sabi ko naman bumili ka na lang kapag pauwi ka na eh. Huwag mo nang isipin yon. Kayo na priority ko ngayon, hindi na trabaho o barkada. Si Joseph pala. Ayun, tulog na. Napagod kakalaro. Kumain ka na ba? Di pa nga eh. Magluluto sana ako kanina. Kaso medyo nahihilo ako. Mag-o-order na nga dapat ako ng kakainin namin ni Joseph eh. Hayaan mo na lang muna siyang matulog. Ako na magpapakain sa kanya mamaya. Eto, may inuwi akong takeout. Huwag ka na mag-order. Salamat. Amin na, ihahanda ko na yan. Ako na, diyan ka na lang. Sabayan mo na lang akong kumain. Baka gutom ka pa ulit. Sige, sandali lang. Ayusin ko lang to. Kumusta pala yung company dinner nyo? Okay naman. Nanlibre yung boss namin kasama yung mga bagong hire na staff kasi magbubukas na next week yung bagong branch ng company. Talaga? Congrats! Nilipat nga ako sa bagong branch eh. Ako yung nakatokang magturo sa mga bagong empleyado. Ayan, kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Salamat. Wow! Ang sarap naman ito. Crispy pata. Crispy pata kare-kare yan. Nakalagay lang sa ibang lalagyan yung sauce. Parang ngayon lang ako makakatikim nito ah. Masarap ba? Oo, masarap. Yan yung paborito ko. Tikman mo. Sabayan mo na ako. Nakakahiya naman na ako lang yung kumakain. Busog pa ako eh, pero sige. Bawasan ko tong carrot cake. Hati tayo dito. Sige. Masarap tong kare-kare ah. Kakaiba yung texture. Crispy yung labas. Tapos, ang lambot ng loob ng karne. Creamy din yung sauce. In fairness ah. Sabi na magugustuhan mo eh. Nabanggit mo pa naman na mahilig ka rin sa peanut butter. Oo, saktong-sakto. Pagkatapos mo dyan magpahinga ka na. Ako na bahala rito. Ako na lang din magpapakain mamaya kay Joseph. Mahirap na, baka lumala pa yung nararamdaman mo. Uminom ka ng gamot ha. 3 times a day yan. Oo, salamat uli. Uso na naman kasing trangkaso ngayon. Paiba-iba na yung klima eh. Oo nga eh. Kaya dapat lagi tayong ready. Makabili na nga ng stock ng gamot dito sa bahay para di na tayo mahirapan kapag nangailangan. Magandang idea nga yan. Lumabas ako kanina para bumili ng gamot dyan sa tapat. Bawal na pala ngayon magbenta ng gamot yung mga sari-sari store. Talaga? Bakit daw? Ewan ko.
Parang sa mga drugstore na lang daw ata pwede bumili. Kahit pain reliever lang? Oo, paracetamol, pain reliever, kahit anong over-the-counter na gamot bawal na raw. Hayaan mo. Mag-stock na lang tayo ng gamot dito para kapag nangailangan may magagamit agad. Sandali, mas maganda yatang gisingin ko na si Joseph habang mainit pa tong mga pagkain. Sa tingin mo? Mabuti pa nga. O sige, gisingin ko lang siya para may kasabay kang kumain. Papa Dudut, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nangyari ang bagay na pinapaniwalaan kong imposibleng mangyari noon. Sa sumunod pang mga taon ay mas naging matibay pa ang koneksyon namin ni Queen hanggang sa nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Never kong naisip na darating din pala ang araw na lalambot ang puso ko para sa kanya. Pero hindi lang pala yon ang nangyari dahil nasungkit din niya ang puso ko. Mabait na tao si Queen, sa pagsasama namin sa isang bubong ay inalagaan niya kami ng anak ko kahit nooy iniiwasan ko siya. Hindi siya nagtanim ng galit sa akin o kaya ay nagtangkang balikan ako sa mga masasamang nagawa ko para sa kanya. Masaya na siya noon na may nakikitang ama si Joseph habang lumalaki. Mahirap siyang tibagin, Papa Dudut. Anumang pagsubok ang dumaan sa kanya ay kayang-kaya niya itong harapin at lampasan ng mag-isa. Dahil sa mga katangiang ito ni Queen ay mas lalo akong humanga sa kanya. Mas tumibay pa ang pagsasama naming dalawa dahil naging bonding na rin namin bilang mag-asawa ang pag-aalaga sa anak namin. Magkasama naming pinalaki si Joseph at natagalan man bago naging totoong pamilya ang pagsasama naming tatlo, ay masasabi kong dumating din ang araw kung saan ay tinanggap ko na si Queen bilang asawa ko. Malaki ang naging tulong ni Queen para makalimutan ko ang dati kong girlfriend na malaki rin ang naging impact sa buhay ko. Ang huling balita ko sa kanya ay nakahanap din kaagad siya ng kapalit ko matapos kaming maghiwalay. Sa mga sumunod na taon ay natutunan kong maging kontento sa buhay kasama ang pamilya ko. Lumagay kami sa tahimik hanggang sa nadagdagan pa ng isa ang pamilya namin, Papa Dudut. Apat na taon ang lumipas bago nasundan ang anak naming si Joseph. Sa pagkakataong yon ay hindi na aksidente ang nangyari kundi bunga na ito mismo ng pagmamahalan naming dalawa ni Queen. Ang pangalawang anak namin ay isang babae na pinangalanan naming Ellie. Papa Dudut, malaki ang nabago sa buhay ko simula noong magkaroon ako ng sariling pamilya. Ang dating Dex na parang walang problema sa buhay kundi puro babae, alak at lakwatsa lang ang nasa isip ay naging family man na. Nag-iba na ang priorities ko simula noong dumating sa buhay ko ang mga anak ko na sina Joseph at Ellie. Malimit na lamang akong lumabas noon kasama ang mga kaibigan ko. Hindi na ako gumigimik o di kaya'y lumulustay ng pera sa mga bagay na wala namang saysay. Natuto akong magtipid at tuwing gumagastos ako ay iniisip ko kung kailangan ba ito ng pamilya ko o hindi. Bahay at trabaho na lang ang naging buhay ko noon, Papa Dudut. Tuwing linggo ay isang pamilya kami na nagpupunta sa church para magpasalamat sa Diyos. Kung dati nakukuha kong maging masaya mula sa paglalakwatsa kasama ang barkada, nung naging padre di pamilya na ako ay kontento na akong makita ang pamilya kong safe at masaya. Siguro'y ganun po talaga ang nagagawa ng pagkakaroon ng anak ng isang tao. At eto ang mga ibinahagi ko noong minsang magkita kami ng kaibigan kong si Leo matapos ang mahabang panahon. Buti na isingit natin tumabilisang 2 bots. Tsaka di ka ba naninibago? 2 bots natin dito sa resto, hindi sa disco. Taktika, ang luma ng disco. Ibig kong sabihin, dito tayo umiinom ngayon sa resto, hindi sa bar. Tapos pulutan natin pizza. Oo nga nakakapanibago. Ano na bang balita? Kamusta ang buhay may asawa? Ayos naman ba? Maayos naman. Nakakapanibago nung una, lalo na nung nanganak na si Queen, pero mabilis din naman kami nakapag-adjust. Pansin ko nga, laki na yung pinagbago mo
Nagkakalaman ka na. Sabi nga nila, kapag nasa tamang babae ka na, nakikita niya sa katawan. Ganun ba yon? Oo! Tatay na nga itsura mo eh. Masaya na rin kasi buhay ko ngayon. First time na magkaroon ako ng pamilya na nag-aalaga talaga sa akin. Mabuti naman at naayos nyo na ni Queen yung problema nyong dalawa. Matagal bago nagkapatawaran pero okay na kami ngayon. Masasabi ko na ngayon na mag-asawa na talaga kami. Mabuti kung ganun. Iba rin pala yung pakiramdam, no? Ang laki ng pagkakaiba ng buhay binata sa buhay may pamilya na. Magkaiba yung saya na mararamdaman mo. Sabi ko naman sa'yo eh, maiintindihan mo lang yung mga pinagsasabi ko nun kapag may pamilya ka na. Kung ikukumpara ko yung mga pinaggagawa ko nung binata ko sa ngayon, di hamak na mas masaya ako ngayon. Panatag na ako eh. Yung mga pagsasaya na ginawa natin nun, mga panandalian lang pala yun. Iba na pala kapag padre de pamilya ka na. Iba yung fulfillment kapag naibibigay mo ng maayos yung pangangailangan ng mag-iina mo. Tama ka dyan. Sabi ko naman sa'yo eh, sa una lang yan mahirap. Tingnan mo, mauuwi rin pala sa totoong pagmamahalan yung relasyon nyo ni Queen eh. Hindi nga lang kayo nagkakilala sa tipikal na paraan. Pero at least, totoo na talaga yung nararamdaman nyo para sa isa't isa. Wala nang sapilitan. Hindi rin naman mahirap mahalin si Queen. Hindi lang talaga maganda yung simula namin. Tutal, napunta na tayo sa usapang yan. Nabalitaan mo na ba yung latest tungkol sa ex mo? Si Kate? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Balita ko, ikinasal na rin siya eh. Talaga? Mabuti naman at nahanap na rin niya yung taong para sa kanya. Hindi ka na bitter? Sa edad kong to, magiging bitter pa ako? Siguro nung una, pero tapos na tayo sa mga ganong bagay. Ibang tao na tong itinitibok ng puso ko. Si Queen na, hindi na si Kate. Kaya sa halip na maging bitter, masaya nga ako para sa kanya eh. Naks, nag-mature ka na talaga. May character development na ba? Oo, ang laki na ipinagbago mo. Masaya ako para sa'yo, tol. Salamat. Dalaw ka naman minsan sa apartment. Sigurado ako gusto ka na rin makita ni Queen. Sige, next time. Medyo busy pa ako sa ngayon eh. Oo nga pala, nakita ko sa Facebook. May bagong lote ka nabili? Oo, sa wakas, magkakaroon na rin kami ng sariling bahay. Next month na namin plano magpatayo ng bahay dun. Nako, di mas mapapalayo ka na niyan. Kaya nga eh. Tsaka kailangan din namin maghigpit ang sinturon ngayon. Maraming gagastusin eh. Congrats ah. Balang araw yan din ang gusto kong gawin para sa pamilya ko. Ang makapagpatayo ng sariling bahay. Darating din kayo dyan. Mag-ipon-ipon ka lang. Talagang kailangan mag-ipon lalo ngayon na wala pa masyadong ginagastos yung mga anak namin. Oo, kasi kapag nag-college yung mga yan, panigurado mauubos savings nyo. Maniwala ka sa akin. Ay, nakakatuwa. Tapos na tayo sa kabanata ng buhay natin na puro kabulastugan lang ay naatupag. Ngayon pamilya na ang topic. Oo nga eh. Paano yan? Una na ako. Aalis ka na? Oo, maaga pa ako bukas eh. Ikumusta mo na lang ako kay Queen ha? Oh sige, makakarating. Tip ko lang tol ha, siguradong marami pa kayong pagdadaan ng dalawa ni Queen. Sa mga susunod na taon, mas maikilala niyo pa ang isa't isa. Diyan titibay yung samahan niyong dalawa. Basta tandaan mo, hanggat maaari, subukan niyong ayusin kung ano man ang problema niyo. Huwag mo kalimutan, may dalawa kayong anak na nakasalalay sa inyo. Oo, tatandaan ko yan. Pero Papa Dudut, hindi pa pala sapat ang 4 na taon para makilala natin ang lubusan ng isang tao. Sa mga sumunod na buwan ng pagsasama namin ni Queen ay isang bagay ang nalaman ko tungkol sa kanya na hindi ko ine-expect. Lubog pala sa utang si Queen at maraming tao na ang naghahanap sa kanya para maningil. Kung kanino o saan man niya ginamit ang mga perang inutang niya ay yon ang hindi ko alam. Kung akala ko ay nakakapag-provide naman ako ng maayos sa pamilya ko. Ako ang breadwinner ng pamilya at hindi ako nagkukulang sa pagbibigay ng allowance, hindi lang sa mga anak ko kundi pati na rin sa asawa ko na stay-at-home mom. On time naman ako kung magbayad ng bills, maayos din ang mga nayahain ko sa hapagkainan namin araw-araw. Nakakabili naman kami ng mga kailangan namin sa bahay ng walang kaproble-problema. Lahat ng yon ay nagagawa ko dahil sa sarili kong pagkayod. Kaya naman laking gulat ko nung isang message ang natanggap ko sa Facebook para singilin si Queen. Hindi na raw kasi siya nag-reply sa mga message nila. Kaya ako na ang nilapitan noong tao. Noong kausapin ko si Queen tungkol sa natanggap kong message ay sinabihan niya akong hayaan na lamang ito at wag nang pansinin.
Matagal na raw niyang utang yon bago pa man kami nagkakilala. Dahil ayoko namang pinaghahanap ng ibang tao ang asawa ko at para matigil na rin ang pagme-message nila ay ako na lamang ang nagbayad sa utang na yun ni Queen na wala pa sa 5,000. Nagpasalamat sa akin si Queen pero nakiusap siya na sa susunod ay hayaan ko na lang daw siyang umayos sa mga problema niya. Umuo na lamang ako para hindi na kami mag-away. Akala ko'y doon na matatapos ang problema ni Queen sa utang. Hindi ko alam na mas may malaki pa pala siyang pinagkakautangan, Papa Dudut. Leo, pasensya ka na. Kakabasa ko lang ng message mo. Kanina ka pa rito? Hindi, kadarating ko lang. Pasensya ka na sa abala. Wala yon. Halika, pumasok ka muna sa loob. Wag na, dito na lang tayo mag-usap. Bakit? Ano bang meron? Hindi na kasi nagre-reply sa mga message ko si Queen kaya ikaw na lang tong nilapitan ko. Bakit? May problema ba? May nahiram kasing pera sa akin si Queen. Kailangan ko na sana ngayon yung pera. Alam mo naman na nagpapatayo ako ng bahay, di ba? May utang sa'yo si Queen? Meron, matagal na. Hindi sana ako maniningil kaso kailangan ko na talaga yung pera Alam mo naman ako, walang kaso sa akin kahit matagal bago mabayaran yung nahiram na pera. Pero sa ngayon, short talaga ako Pasensya ka na ha. Walang kaso yon pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Ayaw din kasing ipaalam sa'yo ni Queen. Nakiusap siya sa akin kasi nahihiya raw siya sa'yo. Magkano ba yung nahiram niya sa'yo? 15,000. 15,000? Saan niya ginastos yun? Yun ang hindi ko alam. 2 beses siyang nakairam sa akin Sandali wala akong ganong cash ngayon Pwede ba online banking na lang? Send ko na lang sa account mo. Doon ko na lang itatransfer. Sige, okay lang. Maraming salamat. Pasensya ka na. Hindi ko alam na nakahiram pala sa'yo asawa ko. Wala yun. Pero kailangan yung upuan yan kung sakali. Hindi pwede na wala kang alam sa mga ganyang bagay. Lalo na't pera ang pinag-uusapan. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Queen tungkol dito. Mukhang wala ka talagang alam sa mga utang ni Queen Ibig sabihin, hindi mo rin alam yung mga nangyayari ngayon sa Facebook? Hindi. Anong meron dun? Naku, patay tayo dyan. Huwag mo na lang sabihin na ako nagpaalam sa'yo nito Pero pinagpo-post na rin kasi si Queen sa Facebook. Anong ibig mong sabihin? May kaibigan kasi kami na nahiraman din niya ng pera. Parang hindi rin yata niya pinapansin kaya nagpost na yung kaibigan namin sa FB para mapansin. Hindi ko alam yan Bakit hindi ko man lang nakita? Hindi ko alam. Baka naman nakablock sa'yo yung kaibigan namin yun. Paano ko ibablock kung hindi ko naman kilala? Sandali. Sa pagkakaalam ko naka-deactivate ngayon si Queen sa Facebook Bakit daw naka-deactivate? Hindi na raw siya gumagamit ng social media. Pero may one time na nakigamit siya sa account ko kasi naghahanap siya sa marketplace ng second hand na aircon para sa mga bata. Ayun. Baka binlock niya yung kaibigan namin nung nakigamit siya ng account mo. Malamang nga. Pasensya ka na tol kung ako pa nagsabi sa'yo nito. Baka mamaya ako pa maging dahilan ng away niyo Concern lang naman ako. Hindi. Salamat at sinabi mo. Kakausapin ko mamaya si Queen. Pag-usapan niyo ng maayos yan. Baka naman may rason kung bakit siya may mga utang. Ang dating tuloy parang wala akong naibibigay na pera sa kanya sa ginagawa niyang to. Kayo na bahala mag-usap. Sige na, mauna na ako. Yung pera, pakisend na lang Sige, ako nang bahala. Salamat. Labis ang kahihiyan na naramdaman ko noon, Papa Dudut, noong nalaman kong maging kay Leo ay nagkaroon ng utang si Queen. Maliban kay Leo ay may isang kaibigan pa siyang tinataguan at pinagkakautangan din niya. Nung i-check ko ang post na sinasabi ni Leo gamit ang isa ko pang account sa Facebook ay nakita ko ang screenshots ng usapan nilang dalawa. Nakatag si Queen sa post na yon. Inaantay ko makauwi si Queen mula sa lakad niya noong araw na yon at pagka-uwi nito ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Agad ko siyang tinanong tungkol sa mga utang niya. Nung una ay pinapabulaanan pa niya na may utang daw siya. Noong tanungin ko kung bakit siya nag-deactivate ng Facebook ay trip lang daw niya. Wala na raw siyang oras na mag-Facebook dahil busy siya sa pag-aalaga sa mga anak namin. Hindi ako naniwala sa mga palusot ni Queen. Sa katunayan, ang araw na yon ay nagsimula akong magkaroon ng trust issues sa asawa ko. Hindi ko siya tinantanan hanggat hindi siya umaamin at ang pangungulit kong yon ay nauwi sa awayan naming dalawa. Sa huli umamin siya
na nagkautang siya dahil may mga bagay siyang gustong bilhin para sa sarili niya tulad ng bagong damit, gadget at kung ano-ano pa na ayaw niyang ihingi sa akin dahil nahihiya raw siya. Tinanong ko kung papaano niya babayaran yon. Inamin nito na nag-tutor daw siya ng mga bata at ang natatanggap niyang pera doon ang ginagamit niya para pambayad sa mga utang niya. Naawa ko sa kalagayan ni Queen. Noong ko lang nalaman na may takot at hiya pa rin siyang nararamdaman sa akin kahit na mag-asawa na kami. Dahil siguro yun sa pagiging masama ko sa kanya noong mga unang taon ng pagsasama namin. Para makabawi ay ako nang nag-ayos ng problema niya sa utang, Papa Dudut. Matapos kong bayaran ang perang hiniram ni Queen kay Leo ay hinanap ko naman ang isa pang pinagkakautangan ni Queen. Si Nina. Matagal na palang magkaibigan sina Queen at Nina, magkaklase sila sa college na kalaunan ay naging matalik na magkaibigan. Isa si Nina sa 3 babaeng nakasama ko noong gabing nabuntis ko si Queen. Hindi ko na siya maalala pero naalala pa rin daw ako ni Nina. Ayon sa kanya ay hindi raw niya malilimutan ang gabing yon dahil first time lang din daw niyang makasubok ng tinatawag na foursome. Papadudot na pag-alaman kong hindi pala si Nina ang pinagkakautangan ni Queen. Pangalan lang nito ang ginamit ni Queen sa isang creditor para lang makabili siya ng bagong phone noon. Naging maayos naman ang pagbabayad ni Queen sa mga naunang buwan pero nagsimulang makaligtaan ni Queen ang mga bayarin. Nitong nagbuntis siya at sunod-sunod na ang problemang dumating sa buhay nito. Tinakbuhan niya ang utang niya hanggang sa lumaki na ng lumaki ang interes nito. Napilitan si Nina na bayaran lahat pati na ang interes sa pangakong papalitan nito ni Queen pero 4 na taon na ang lumipas ay hindi pa rin siya nakakabayad. Dahil malaki-laki na ang utang ni Queen ay nakiusap ako kay Nina na ibibigay ko ang bayad sa utang niya sa 3 bayaran at pumayag naman siya dito. Ang kapalit nito ay i-delete na niya ang mga post niya na ginawa niya sa Facebook para hindi na patuloy na masira ang pangalan ng asawa ko. Uy, kausapin mo naman ako. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi ako galit. Nakakatampo lang na hanggang ngayon hindi ka pa rin nagtitiwala sa akin. Kailangan mo ba talagang itago sa akin kung anong kailangan mo? Hindi naman sa ganun. Nahihiya lang talaga ako sa'yo. Napakalaki ng atraso ko sa'yo noon. Kaya nakakahiya naman na umasa ako na para bang may patago ko sa iyong pera. Ayoko namang manghingi ng sobra sa'yo. Huwag mo nang intindihin yung nangyari noon. Tapos na yun eh. Okay na tayo, di ba? Napatawad na kita. Napatawad mo na ako. Bagong buhay na tong meron tayo ngayon. Kaya okay lang naman kung mag-demand ka sa akin. Siyempre, ako yung nagtatrabaho sa ating dalawa. Malamang ako talaga yung magbibigay ng pera sa'yo. Sorry talaga. Sa susunod magsasabi na ako sa'yo. Ayoko lang kasing isipin ng ibang tao na baka di ko ginagampanan yung tungkulin ko bilang padre de pamilya sa inyo. Ginagawa mo naman lahat eh. Alam ko na ginagawa mo lahat. Ramdam din niya ng anak mo. Never kang nagkulang. Alam ko yun. Pero itong mga taong naghahabol sa'yo dahil sa utang, ano na lang iisipin nila? Sorry talaga kung nadamay ka pa. Madadamay talaga ako kasi mag-asawa na tayo. Kung anong mangyari sa'yo, damay talaga ako. Ganon din nadamay ka kapag nasangkot ako sa gulo. Kaya dapat yung mga problema natin, sabay nating solusyonan. Huwag kang mag-alala. Ako mismong lulutas ng problema kong to. Okay na. Nakapagbigay na ako ng paunang bayad kay Nina. Babawi ako sa'yo, promise. Naghahanap na ako ng iba pang sideline. Hindi na kailangan yon. Kaya ko naman kayong buhayin eh. Paano naman yung mga personal na pangangailangan ko? Magsabi ka sa akin. Kung kailangan mo ng bagong damit, alahas, sapatos, kung nagka-crave ka ng pagkain, magsabi ka sa akin. Sige, susubukan ko yan sa susunod. Pasensya ka na talaga. Huwag kang mahiya sa akin. Asawa mo ko eh. Ayoko lang din kasing magmalabis at saka mahirap din na hindi naman siguro tayo darating sa puntong yun pero kapag nag-away tayo baka isumbat mo sa akin ang mga yun eh. Queen, sa ating dalawa, ikaw ang mas maraming maisusumbat laban sa akin. Sa mahabang panahon hindi ako naging maayos na asawa sa'yo. Dinadala mo na ng panganay natin tapos ang pangit na pakikitungo ko sa'yo. Dapat ako nga yung mahiya sa'yo eh. Kaya ako bumabawi.
Marami pa akong pagkukulang, pero sinisiguro ko naman na mapupunan kong lahat ng pagkukulang kong yun pagdating ng panahon. Kaya huwag kang mahiya sa akin. Maraming salamat. Alam ko, gets ko yung pag-aalangan mo. Ang pangit kasi nung umpisa natin eh. Nagsimula tayo bilang magkaaway, pero kalimutan na natin yun. Matagal na yun. May 2 anak na nga tayo oh. Pwede ba na yung awkwardness, yung pagiging mahiyain? Alisin na natin yun sa isa't isa. Gumawa tayo ng panibagong memories. Mga alaala na maipagmamayabang natin bilang mag-asawa. Pwede ba yun? Oo naman, pwedeng-pwede. Huwag kang mag-alala, ibabaon na natin sa limot yung masasamang nangyari sa nakaraan. Wala nang hiyaan? Wala na. Ayan, ganyan dapat. Mabilis naming naayos ang problema sa utang ni Queen. Nangako siya sa akin na kapag nangailangan siya ng pera ay sa akin muna siya unang lalapit. Nag-usap din kami na kapag lumaki na si Ellie ay pwede na siyang maghanap ng trabaho kung gusto niya para magkaroon din siya ng pera para sa sarili niya. Akala ko noong una ay tapos na ang problema namin. Pero tip of the iceberg lang pala ang mga nangyari. Maliban kasi sa mga pinagkakautangan niya ay may mas malaking sekreto palang tinatago si Queen sa akin. Nalaman ko ang sekretong yon kay Nina noong puntahan ko siya para bayaran ang natitirang balanseng utang ni Queen sa kanya. Nagpasalamat sa akin si Nina at habang nagpapasalamat ito ay isang bagay ang dumulas mula sa bibig niya. Nabanggit niya ang pagiging mabait ko raw na asawa at ama kahit na hindi naman daw ako ang totoong tatay ng panganay kong anak na si Joseph. Nagulantang ako sa mga narinig ko, Papa Dudut. Inakala kong nagjo-joke lang siya pero noong nakita niya ang itsura ko ay agad siyang humingi ng paumanhin. Akala daw niya ay alam ko ang totoo na ibang lalaki ang nakabuntis kay Queen at hindi ako. Bago pa raw may mangyari sa amin noon ay 3 weeks nang buntis si Queen. Galit na galit akong umuwi sa apartment noon, Papa Dudut, para lang kumpirmahin kay Queen kung totoo ba ang mga sinasabi sa akin ni Nina, Papa Dudut. Queen! Nasaan ka? Nandito ako sa kusina. Bakit? Lumapit ka rito! Mag-usap nga tayo! Bilisan mo! Sandali lang, nandyan na. Bakit? Anong nangyari? Nagkausap kami ni Nina kanina. O tapos? Bakit naman galit na galit ka? May ginawa ba siya sa'yo? Totoo ba yung mga sinabi niya? Anong sinabi niya? Tungkol pa rin ba to sa utang? Akala ko ba huli na yung bayad natin ngayong buwan? Hindi na utang ang pinag-uusapan natin dito, Queen. Ano? Huminahon ka nga muna. Ano bang problema? Wala ka bang sasabihin sa akin? Wala ka na bang ibang aaminin sa akin? Wala na. Ano ba kasi yun? Bakit hindi mo nalang diretsahin? Gusto mo diretsahin kita? Sige, sagutin mo ako ng matino at huwag mong subukan magsinungaling. Bago pa may mangyari sa atin nun, nung una tayong nagkita, buntis ka na ba nun? Ha? Ano pinagsasabi mo? Sagutin mo ako! Buntis ka na ba nun o hindi? Sandali lang, huwag ka namang sumigaw. Nasa kwarto yung mga bata, maririnig ka nila. Wala akong pakialam! Sagutin mo ako! Bago tayo nagkita, bago ka pinakilala sa akin ni Leo, bago nung gabing yon, buntis ka na ba? Dex! Hayop naman, Queen! Sagutin mo ako ng maayos! Oo! Oo! Buntis na ako noon! Ano? Totoo nga. Hindi ko anak si Joseph. Dex! Kahit ano namang mangyari, ikaw pa rin Hindi akong ama ni Joseph. Hindi ako ang tatay niya. Baka marinig ka nung bata, nasa kwarto lang sila. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? May kasalanan ba ako sa'yo? Bakit ako? Bakit ako pa yung naisip mong lokohin? Natakot lang ako noon. Tinakbuhan ako ng totoong tatay ni Joseph eh. Sa takot na baka itakwil ako ng pamilya ko, sinubukan kong maghanap ng lalaking tatay yung ama niya. Kaya ako sumasama kina Nina noon sa gimikan kasi hinahanapan nila ako ng lalaki na pwedeng maging ama ni Joseph. Nasakto na inimbitahan kami ni Leo nung birthday mo.
So planado na pala lahat ng to. Nabago yung buhay ko dahil pinalabas mong buntis ka. Pinakawalan ko yung babaeng minamahal ko noon dahil sa'yo. Tapos sasabihin mo na hindi ako ang tatay ni Joseph. Wala naman pala akong kinalaman sa pagbubuntis mo. Kaya bakit? Bakit ako? Ha, Queen? Bakit? Hindi pa ba sapat na sinira mo yung maayos na relasyon namin ni Kate? Ngayon sisirain mo yung pagiging ama ko? May kasalanan ba ako sa'yo, Queen? Sabihin mo! Bakit mo ako ginaganito? Dex, suminahon ka! Paano ko hihinahon? Ginawa mo akong tanga! Ilang taon mo na pala akong ginagago. Tapos gusto mo, huminahon ako? I'm sorry. Sorry talaga. Alam mo kung ano yung mas masakit? Yung batang inakala kong akin. Yung batang pinakamamahal ko na pinalabas mong galing sa akin. Mahal ko siya, Queen. Mahal na mahal ko yung batang yun. Tapos malalaman ko na hindi kami magkadugo. Alam mo ba kung gaano kalala tong gulong ginawa mo? Hindi naman niya kailangang malaman eh. Ano? Pati yung bata lolokohin mo? Papaikutin mo rin? Katulad ng ginawa mo sa akin? Dex, please, huwag mo nang idama yung bata. Bata pa siya. Hindi niya maiintindihan to. Grabe ka. May puso ka pa ba? Naturingan kang anak ng pastor. Pero kaya mong gawin to sa mga inosenteng tao? Grabe ka, Queen! Sobra ka na! Pag-usapan natin to ng maayos. Tigilan mo ako! Huwag mo ako hawakan! Lumayo ka muna! Baka kung anong magawa ko sa'yo! Sandali, Dex! Lalabas ka? Saan ka pupunta? Dex! Hindi lang betrayal ang naramdaman ko ng araw na yon. Para kong estupido na pinaikot at pinaglololoko ng isang babaeng minahal ko. Isang babaeng pinakasalan ko at tinanggap ko sa buhay ko bilang asawa. Para bang gumuho ang mundo ko sa mga nalaman ko. Ang anak kong si Joseph na mahal ko ay hindi pala sa akin. Ang batang pinili ko kapalit ng sanay masayang buhay namin ng ex-girlfriend kong si Kate ay hindi pala ako ang ama. Ginamit lang ako ni Queen para maisalba ang pangalan niya at ako naman ay nagpauto sa panloloko niya. Kinagabihan dahil sa sama ng loob ay iniwan ko ang mag-iina ko. Lumayo ako para palamigin ang ulo ko dahil ayokong makita ako ng mga anak ko na galit. Ayokong makita nila kami ni Queen na nag-aaway. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ay muli akong nagpakalunod sa alak. Naglasing akong mag-isa hanggang sa mawala ang sakit na nararamdaman ko. Ilang araw din akong hindi nagpakita sa pamilya ko, Papa Dudut. Maging ang kaibigan kong si Leo ay nakitulong na rin sa paghahanap sa akin hanggang sa nakita niya ako sa isang beer house kung saan kami malimit na nagpupunta noon. Nakiusap sa akin si Leo na kausapin si Queen at subukang ayusin ang gusot ng pagsasama namin. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung papaano ko tatanggapin ang katotohanang nalaman ko. Sobrang sakit para sa aking malaman na hindi kami magkadugo ni Joseph dahil totoong anak ang turing ko sa kanya. Handa akong mamatay para sa anak kong yon. Ang hindi ko alam, ang pamilyang iniingat-ingatan ko ay isa palang kasinungalingan, Papa Dudut. Kahit na ganoon ay sinunod ko si Leo at umuwi ako sa amin kinaumagahan. Sinalubong ako ng nag-aalalang si Queen pero hindi ko siya pinansin. Kinumusta ko ang mga anak ko na walang kaalam-alam sa mga nangyayari noon. Nagpaalam ako sa kanila na magtatrabaho muna ako sa malayo. Kinagabihan ay nag-ayos ako ng mga gamit ko at nakipaghiwalay ako kay Queen. Papa Dudut, hanggang dito na lamang muna ang kwento ko sa inyo. Kung ano ang kinahinatnan ng buhay mag-asawa namin ni Queen ay malalaman po ninyo sa stage 4 ng aking kwento. Maraming salamat at muli sa Barangay LS 97.1 ay magandang araw po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dex. Ang tiwala ay madali lang masira. Taon ang gugugulin bago ito mabuong muli.
Pero kung ang tiwala ay nasira pang muli sa ikalawang pagkakataon ay mawawalan ka na lang talaga ng ganang buuin ito. Lalo na kung ang sumira nito ay ang mga taong pinakamamahal mo. Kaya mga kabarangay, huwag nating sayangin ang mga second chances sa buhay natin dahil kung mahirap nang makahanap ng second chance ay mas mahirap po ang humingi ng third chance. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.